Una po sa ating mga balita, patuloy na lumolobo ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. At ang pinakamatinding apektado, ang mga palayan. Pero pagtitiyak ng Department of Agriculture, wala nang dapat ikabahala sa supply ng bigas ng bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, lumaki pa ang pinsala sa agrikultura at pinakanapuruhan ang mga rehiyon ng Mimaropa, Western Visayas, Cordillera at Cagayan. Pumalo na sa higit 5.9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Pinakamalaking bahagi rito ay mga nasirang palayan, high-value crops gaya ng gulay at iba pang agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad ng pinansyal na ayuda, water pumps o patubig at libreng binhi para makapagtanim uli. Nakapagbigay na tayo ng more than 2.18 billion worth ng intervention sa mga affected farmers and fisher folks. Kaugnay niyan, bumaba sa 4.68 million metric tons ang produksyon ng palay sa unang quarter ng 2024. Mas malit ito kumpara nakaraang taon at sa unang projection ng Philippine Statistics Authority. Pero pagsisiguro ng DA, despite the El Nino, we still have sufficient supply ng rice. Yung nasira sa palayan natin is 58,000 hectares. Ito ay katumbas sa 2.72% of the total area planted na more than 2 million hectares. So, hindi pa rin siya ganun kalaki. Pinangangambahan ng Federation of Free Farmers na lumaki pa ang pinsala sa agrikultura at sumikip ang supply ng bigas. Pero giit ng DA, bukod sa lokal na produksyon, inaasahan din ang pagdating ng imported rice. Umaabot na sa 1.1 million metric tons ang pumasok na imported na bigas sa Pilipinas. Sabi ng FFF, unti-unti nang bumababa ang presyo ng imported na bigas sa pandaigdigang merkado. Ngunit wala pa rin kasiguruduhan kung mararamdaman ito ng mga consumer. Will the lower import price bring down retail prices, no? Or because the local price is medyo mahal, sasabihin ng importer, ibibenta ko na rin sa mahal para kumita ako ng malaki. So we don't know how that will play out. Nais ng DA na lagyan ng label ang bigas sa palengke. Depende sa klase at kung ito ba ay imported o local. May nakikita kami na gano'n. Ano yan madaling i-mix, paghaluin. Kung mas mura yung isang klase ng bigas, ihahalo dun sa mas mahal, tapos ibebenta ng mas mahal. So yun yung magiging isang problema. Samantala, Angelique, bukod doon sa mga pondo na nakukuha sa National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund na isang Department of Agriculture na ibigay sa mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino, yung mga sobra-sobrang taripa na nakolekta sa mga pumapasok na imported na bigas na abot sa halos 20 billion pesos nakaraang taon. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clay, maganda na may mga water pump, mga libreng binhe na binibigay ang DA. Pero dahil sa umabot na sa 5 billion plus ang pinsala ng El Nino sa agrikultura, madadagdagan pa ba ang mga assistance ng DA sa mga magsasaka? Yes, Angelique, madaragdagan pa ang mga tulong na ipamamahagi ng Department of Agriculture dahil as of the press time or sa ngayon nga ay patuloy yung pagbibigay nila ng tulong, kabilang na nga dyan yung water pump unang-una dahil kinakailangan yan dahil hindi pa rin naman inaasahan na magkakaroon ng kagyat na pag-ulan ngayong buwan. So isa talaga yan sa priority ng Department of Agriculture, pati na rin syempre yung mga binhi para makarecover at makapagtanim sila. Mayroong Quick Response Fund ang Department of Agriculture. Habang meron ding gano'n na kaparehong pondo yung mga local government na dapat din na ibinibigay sa mga magsasaka na apektado ng El Nino. Bukod pa dyan,
yan, Angelique, kapag kasi nagdeklara ng state of calamity yung isang local government, ay mas may access sila sa pondo na magagamit bilang ayuda sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Angelique? Okay, sinasabing bumababa na ang presyo ng mga imported na bigas. Ito ba'y ramdam na talaga ng mga consumer ngayon? Yes, Angelique, ayon niya sa Department of Agriculture, stable ang presyo ng bigas. At kagaya nga ng nabanggit ng Federation of Free Farmers, minsan kahit na bumababa yung presyo na sa world market, hindi masyadong maramdaman sa merkado kasi ngayon medyo mataas pa rin yung local rice at ipinapantay yung presyo ng imported rice sa local. At saka kahit naman bumaba, halimbawa from $600 per metric tons, naging $550, medyo minimal lang yan kapag na-translate sa kada kilo ng bigas. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Padilla.